Huwag kayong aarte-arte na sasabihin yung meron ng mapa. Anong klaseng mapa bang pinag-uusapan natin? Alam nyo yung mapang pinag-uusapan natin, yung tatama sa hakbang na kinakailangan ng UN at saka ng International Hydrographics Organization. Para Hindi basta mapa lang. Para ma-recognize tayo. Para ma-recognize tayo, at saka makapag-notify tayo. Siyempre, bibigay mo yung administrative map. Anong gagawin ng United Nations dyan? Ano ito kanya? Niloloko mo ba ako? Ayan. Imulagyan ng ano doon kasi nga disputed nga yan eh. May claim tayo dyan, meron tayong teritoryo dyan. Pero para mas maganda, ilagay mo kung kagaya ang ginagawa ng Vietnam dahil yun ang tuntunin. Ayun. Bakit ang Vietnam, alam niya, administrative map pa lang, nagagawa niya na eh. Kayo, administrative map pa lang, sabit na yung iba eh. Ito pa yung tanong. Si Senator Tol, na kaibigan natin. Opo. At saka yung Jay Batumbakal na nagpapanggap na expert naman ng international law. Opo. Hindi ba nila nababasa administrative map yan? Oo nga. Hindi nila alam na hindi yan ang mapa na kakailanganin mo. Para sa ganun ay yung hakbang na talagang dapat mong gawin ay magawa mo. Hindi yan ang kailangan mo. Ayun. Pero nakalagay din dito sa kasi the chart. I mean chart pa tutukoy niya, hindi mapa. Kasi nakalagay Yung mapa, may kasamang chart yun eh. Sabi niya, the chart are also submitted to relevant international technical bodies including the International Hydrographic Organization. Ito lang ang para mapatunayan natin eh. Kung meron pong nakikinig dyan sa NAMRIA ngayon habang dinidiscuss natin ito, buksan po ninyo yung website ng IHO. Makikita po nyo dyan. Real time po kasi yan eh. Makikita nyo po dyan, ang kauliwang sinabit po natin, archipelagic sea lanes. Ito yung yan batas lang po nandyan. Wala nang iba. Yan yung batas na naipasa noong nakaraan, di ba? Ay 12065 yun. Yes po. Yung archipelagic baselines, 9522. Yung maritime zone law 12064. Tingnan po nyo yung website po ng IHO. Para matapos po tayo. Palagi nyo sinasabit. Pagka po kayo natawag sa Senado, pag-uusapan po natin, at doon po pakikita natin, kapag hindi po ninyo na ipakita talaga, ngayon dito ay statement, anong date itong statement na to? Jen? Wala man lang date. Wala nga date. Pero alam ko po lang, basta ito mga Tuesday. Wednesday nga po, mga Wednesday. Ayaw nyo man lang pirmahan kasi ayaw nyo pa lagyan ng date. Kung kailan nyo nilabas eh. Pagkatapos, baka mamaya pagdating yung Senado, hindi po namin statement yan. Sabihin nyo gano'n. Yun lang. Kaya nga ayaw ko sanang pagtalunan natin dito. Baka mamaya, kung sino lang ang nagbigay sa atin ito eh. Pero nasa kanya ng official Facebook page din po ito. Nelson, ang tatanong ko sa iyo, yan bang mapang pinag-uusapan natin, tatanggapin kaya yan ng United Nations sa palagay mo? Bakit tatanggapin, Sen? Dahil ang mostly domestic ang use niyan yung administrative map eh. Tayo nga yan eh. Wala sa kinalaman. Yun na nga bakit ngayon sa mga, dahil sa usapin ngayon kanya kinakailangan namin palabas ng mapa. Ang usapin ngayon ay kung paano natin i-draw ang West Philippine Sea. Hindi ito ang kailangan at hindi ito ang inihingi ng United Nations. Parang ang gusto lang nilang sagutin dito, Sen, naghahanap kayo ng mapa? Ayan ang mapa. Hinahanap ko nga yung West Philippine Sea. Ang problema, hindi naman yan West Philippine Sea. Sinulat mo lang eh. Wala. Tayo na naman ito. Di ba ang usapan? Di ba ang usapan? Kaya nila ako minamali eh. Palagi nilang sinabi ko rin na walang West Philippine Sea. Meron po, tayo lang. Tayo lang. Sabi nga ng mga, minsan na merong nag-uusap ng mga Gen Z eh. Iba yung mga lingwahe nila dyan. Yes po. Medyo hindi ako makarelate eh. Mga kasing edad namin ni Nelson po yan. Mga 4 siguro yung nag-uusap. 3 yung babae, 1 lalaki. Mga puro Gen Z. Yes po. Ako naman, siyempre, nagkakape ako, pero pinakikinggan ko rin. Alam mo kanya, sa ating situationship, sabi niya. Ano yung situationship? Pero yung salita nila eh. Alam mo, sa ating situationship, sabi niya, kung tayo lang, sabi niya, ano yun, soft sell lang, soft loans, sabi niya. Soft loans lang yan. Na tayo lang naman kasi nagkakaalaman, walang problema yan. Pero kung gusto mong involve ka niya, yung buong mundo, hard loans yan. Hard loans?
Sabi ko, alam pala nila yung soft loans saka Hard loan. hard loan. Pero yung nagtaka ko, sa ating situationship, sabi niya, tingnan mo kanya, kailangan na nating involve ang international community, sabi niya. Mag-hard loans tayo. Alam mo kung bakit? Sabi ng isa. Yung pinakamataas na babae. Alam mo kung bakit? Bakit na po? Kasi kailangan magkaroon ng label. May label talaga dapat. Oo nga, sabi ng isa, pagka walang label, pwedeng agawin. Tama. Oo nga. O pagkatapos may sumigaw na isa, Happy Hearts Day. Natutuwa ako kahit hindi ko masyadong maintindihan na pinag-uusapan nila. May kinalaman sa West Philippine Sea. Mabuti pa itong mga ito kako. West Philippine Sea pala pinag-usapan. Oo. Alam nila, tayo-tayo lang eh. Soap loans kanya. Launching. Loans. Pero kung gusto mong involve na kanya, yung buong mundo, para kilalanin yung ganang atin, hard launch. Para may label. Ayun. Para may label. Love life sen yan eh. So, parang arbiter yung pinakamatanda eh. Okay, kailangan may label. Yan. Tama. Sabi nung isa, kasi pag walang label, pwedeng agawin. Pwedeng agawin. Tama. Eh sayang sila. Tsaka sila nagsabay-sabay. Happy Hearts Day. Kasi ano yung February 14 yun dyan eh. Ganun ba? Yun na nga. Hindi talaga kami makakadapt ni Nelson kasi wala sa amin yung February 14. Pero ako medyo napagano ako. Alam niyo kanya sa ating situationship. Napagano ako eh. Ano? Opo. Meron na bang bagong Mga terms. Eh, nagano pa ako eh. O yan sinasabi ko sa inyo. Sayang sen, kinokontak sana natin yung mga opisyalis ng NAMRIA. Si ano pala dyan, ang administrator nila, Peter Tiangco. Ang kanilang NAMRIA administrator. Tsaka yung deputy administrator naman, ay ito pong si Efren Carandang. Yun daw Efren Carandang sana, ang gusto nilang ma-interview kasi kabisado daw po. Oo nga, pero kung halimbawa nandiyan si Mr. Karandang, busy daw sila tatanungin ko lahat. siya, Mr. Karandang, sa palagay mo ba yung administrative map na yan, nang wala kang nautical charts na mayroong kompletong coordinates, palagay mo, sasabihin niya sa'yo, halimbawa, nagpunta ka sa United Nations. Opo. Mr. Karandang, what is this for? This is administrative map. Sir, we are complying with the steps to notify the entire international community that we need to register and list down and draw the West Philippine Sea. Yan, opo. You're submitting this map, Mr. Karandang? Administrative map, Are you serious? Do you really know this step? Baka ganun eh. Nako. This only concerns your country. By the term itself, this is administrative map. This is not nautical map. For the purposes and within the meaning of notifying the entire world. Baka umuwi lang yung tao na lulugo-lugo. Yan ay yung sinasabi ko eh. Kaya natin dinidiscuss, baka hindi na naman kami nagkakaintindihan ng NAMRIA eh. Yung ganda pa naman pala ng commitment ng NAMRIA. Sabi nito, Nelson, NAMRIA's mandate is to produce accurate and reliable geospatial information for the country by maintaining scientifically correct maps and internationally compliant nautical charts. The agency contributes to maritime safety, environmental management, disaster preparedness, and proper documentation of national territory. Yun po ang yun po yung kanilang... Anong paragraph yun? Ito sa bandang huli na po. Second to the last, Sen. Ulitin mo. Sabi niya, ito sa huli niya, NAMRIA will continue to uphold this mandate in support of national sovereignty, maritime safety, disaster preparedness, and sound resource management. Yan daw po ang pinaka-commitment ng NAMRIA. NAMRIA's nautical charts follow international hydrographic standards. Nasaan nga? Na-submit na po. Baka ito na naman. Babalik na naman tayo eh. Baka siguro paulit-ulit na. The charts are also submitted to relevant international technical bodies, including the international hydrographic organizations. Wala nga po sa website eh. Sino pong paniniwalaan namin? Yung sinasabi ninyo o yung nakikita namin na website po ng International Hydrographic Organization?
Eh, ito pa naman sir, ako'y ng isang araw medyo nagdadalawang isip kasi ginagamit pa naman ito ng isang reporter nung TV Nelson na Ano sabi? mapa bakabo? Mapa bakamo ang kailangan? Parang ganun ang dating sen tingnan mo naman yung mapa. Hindi mo naman makita. Asan yung West Philippine Sea? Nung sinuri yung mapa, ito ho yung reporter na nag-text pa sa inyo sen Sen, ano po masasabi? Parang ang bait ng text sa inyo Pero nung sumagot kayo, ayun. At yung sagot pa ninyo, ginamit pa. Parang inuudyukan pa niya ngayon yung reporter, yung mga taga-Kalayaan Island Group na magalit sa inyo, Sen. So, nagka-clarify sa akin. Kaya sinabi ko, ito talaga Ito yung yung statement sinabi ko. ninyo. Ano ba yung statement mo? Sinabi ko, doon sa aming hearing noon ng Commission on Appointments, hypothetical lang ako yung sinabi ko. Yes, dahil po. nakikita ko na hindi nila masagot at tama lang naman sigurong medyo atubilis siya dahil wala na nga sa EEZ, sakop pa ng international waters na kung tawagin ay high seas. At yung mga individual na mga features, ang kukunin mo lang naman kakuway yung territorial sea. Paano mo pagsasama-samahin yung territorial sea na magkakahiwalay? Napakarami nun Yes, po. Magkakahiwalay at pagkatapos sila ay separated by the high seas. Ngayon sabi ko, alam mo, mahirap talaga. Hindi ko kayo masisi, hindi nyo masasagot to. Pero dapat magpatulong tayo sa NAMRIA. Sabi ko, para silang gagawa ng paraan kung paano mapagdudugtong-dugtong ito nang hindi tayo lalabag sa mga batas ng UNCLOS. Dahil merong 3 batas ng UNCLOS ang malalabag Pero kung halimbawa, mapapangatwiranan ng NAMRIA, kasi po sa kaso ng ganito po ang ginawa ninyo. Sa kaso ni ganitong ginawa ninyo, pwede naman din namin gawin ito. Ganun sana ang katwiran na inihingi ko. Yes, tama po. O ngayon, dahil sa awa ko sa kapitan na hindi niya nga masagot, parang hypothetical. Alam niyo, magagawa niyo lang kung i-give up niyo. Di ba? Yung palagi ko sinasabi sa inyo. Pero hindi yun ang pakay. Hindi suggestive. Sinasuggest ko lang na mahirap talaga. Mahirap talagang gawin Pero yun. talagang gusto ko na may drawing natin. Gano'n man ang hirap na sasalungain natin. Yes. Hindi maliwanag yun. Ngayon pala, hindi naman pala naghahanap ng tamang kasagutan. Kung hindi, kahit na pala anong paliwanag ang gagawin ko, palalabuin niya dahil meron pala siyang layunin na nailigaw ang mga tao. Yun. At kumot siya ay nakapunta nung Kalayaan, nakala mo concern na sa mga taga roon sa Kalayaan, Sen. Doon sa kanyang sa social media account, kitang-kita at maramdaman mo na parang ang gusto niya, yung mga taga roon sa Kalayaan, magalit sa inyo. Abuti na lamang at hindi naman ganun nata nagiging damdamin ng ating mga kababayan doon. Sen. Binabasa ko nga itong statement. Sabi niya, the Philippine Exclusive Economic Zone, sabi niya din, can be represented by continuous curve boundary. Yes po. Similar to the edge of a circle. Andiyan, nabasa mo, not a polygon made of straight lines. At sinabi pa niya, because of this, a short list of coordinates would not accurately describe the maritime limit. So kaya siguro nahihirapan siya, ayaw niya yung coordinates kasi raw, it will not accurately describe the maritime limit. Yes po. At tapos sinabi niya, kung gano'n, sabi niya, anyway, the boundary is represented through precise geospatial data derived from the archipelagic baselines defined in RA 9522. Sa mga tweed, meron siyang alternative kahit na mahirap. Sabi niya, yung boundary is represented through precise geospatial data. Yes po. Madiderive mo pala yun dun sa archipelagic baselines. Ba't di ka mag-produce ng map? Deriving it from the baseline. Yes po. Dito sa kanyang pangangatwiran masisilo pa siya rito Magagawa naman pala niya, kahit na mahirap, sabi niya, sa pamamagitan kanya ng boundary represented by the precise geospatial data derived from the... So derivation lang, gagamit ka lang ng derivatives So ang tanong ko, ba't di ka makapag-produce ng mapa showing the outer limit of the EEZ? Kaya pala dito sa mapa, yung outer limit ng EEZ, hindi man niya maibigay.
Yun Oh. pala epekto nun, ano? Oh. Mm. May problema pa siya. Sinasabi niya yung problem of acquiring navigation systems and mapping software. Wala ba kayong ganito? Wala ba silang ganito? Baka nga wala pa, no? Oh. Hanggang ngayon. So itatanong mo ngayon, have you derived the outer limits of the EEC? Oh, kaya pala dyan, balik nyo yung mapa. Ito, ngayon ko lang na napapansin, balik ang mapa, direct. Mapa. Yan. Oh. Opo. Wala nga yung outer limit. Kasi pag nilagay mo yung outer limit ng EEC, yung sinasabi ko sa yung Spratly Islands, malayo, labas. Yung kalayaan na yun, ano? Yung Kalayaan Island Group. Opo. Oo, ngayon, bakit hindi ngayon, paano kayo sasabihin ni Senator Tol at saka ni Batong Bakal? Paano ba sasabihin West Philippine Sea? Hindi pala kasali. Kung halimbawa, dinraway mo yung outer limit ng EEC, siguradong nasa labas yung karamihan ng Spratly Islands. Okay? Sa mga katwid, kayo mismo ang naghiwalay. Kasi yung western boundaries natin, kasama yung EEC I-extend mo lang hindi mo in-extend. Opo. Hindi mo rin dinrawing. Kaya hindi ko maintindihan kung anong klaseng administrative ba. Bakit yan po ang gagamitin nyo? Sasabihin nyo na, sabi nyo walang mapa. Okay, magpakita nga tayo ng mapa. Yun na nga. Nagpakita nga ng mapa. Yun, medyo... Nagpakita nga ng mapa. Yun ba ay tatanggapin ng United Nations? Yun ba yung uri ng mapa na tatanggapin ng IHO? Malabang pala, hindi itong mapa. Yun ba yung mapa? Nila. Yun ba yung mapa na kailangan para sa ganun umpisahan natin yung mga hakbang? Para sa ganun ma-notify natin ang international community na ninanais nating makapag-drawing tayo ng sarili nating West Philippine Sea kagaya ng ginawa ng Vietnam sa parte ng kanilang karagatan. Nagawa na yung Vietnam Ayun. Tama pala yung suggestion nyo, Sen, noong nakaraan. Gagawa kayo ng sariling mapa na baka may makita tayong mga batuan na magdudugtong doon sa, di ba? Sa Kalayaan Island Group na ito. Sabi ko nga, hintayin natin ang resolution na ma-adapt, na ma-agenda. Opo. At kakausapin ko yung chairman na kung pwede, i-facilitate natin para lamang maitama lahat natin at may paliwanag nating mabuti para yung mga kababayan natin, sila mismo'y malinawan at huwag na silang mailigaw nitong mga taong hindi ko malaman kung ano yung motibo nila . Hindi naman basta-basta mga tao dito ito . Totoo. Yung isa retired justice pa ng Korte Suprema. Yung isa profesor yata ng University ng Pilipinas. Opo. O si Senator Tol naman senador naman dati ito. Opo. Kaibigan din naman si natin Jay yun. Batong Bakal naman si Jay Bato, si Tariela Commodore naman po ng Philippine Coast Guard. Ibig ba sabihin itong mga taong ito nagsama-sama para lituhin ang ating mamamayan. Well, siguro baka kulang ng pondo ang NAMRIA, Sen. Siguro sa DNR, kasi under DNR ito . Baka kinakailangan pondohan ng NAMRIA para magawa nila itong bagay ito. Baka yan tanggapin ko pa. Dapat lang aminin nila. Jen, ganyan, Nelson. Paano naman magagawa namin yan . Ang problema talaga. Isip-isipin mo kanya yung survey, yung survey vessel lang na gagamitin mo riyan. Ayan, magastos din ho yan, Sen . Di oras yan . Gagamit pa kami ng mga divers yan. Ilan ba mga diver ang gagamit? Ayan, paano yung crew? Ayan. Isipin mong napakarami ng kine-claim natin na yan. Sana man lang, yung occupied na lang natin na 4 na features. Baka yun kayang-kaya natin kahit limitado ang budget natin. Paano yung kine-claim natin na ng pagkarami-rami? Tapos makasalunga ka pa ng Vietnamese doon, tsaka China. Kaya mahihirapan din kami. Pakakainin pa namin sila para payagan lang kami. Tama-tama pagharap ng mga opisyalis ng NAMRIA, kung sila tatanungin ninyo, matanong nyo rin siguro kung may sapat pa silang pondo para sa kasi tagal baka doon magkalitawan na. Ayun, totoo po talagang dahilan kaya hindi kami makagawa-gawa nang dahil po talaga sa kakulangan ng pondo. Kulang na pondo. Yan, baka yan tanggapin ko pa na katwiran. Pero huwag kayong arte-arte na sasabihin yung meron ng mapa. Anong klaseng mapa bang pinag-uusapan natin? Alam nyo yung mapang pinag-uusapan natin, yung tatama sa hakbang na kinakailangan ng UN at saka ng International Hydrographics Organization. Hindi basta mapa lang. Para ma-recognize tayo. At saka makapag-notify tayo. Siyempre, bibigay mo yung administrative map. Anong gagawin ng United Nations dyan? Ano ito kanya? Niloloko mo ba ako? Ayan.